Meron po kayong dalang kasulatan, buksan po ninyo sa Hebreo 12, talatang 1. Ito po ay malimit nating nababasa. Babasahin ko po sa wikang English. Besetting sin, ang kasalanang kumukubkob. Ang sabi po sa Hebrews 12:1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Yan po ang literal translation, sabi sa NIV. Therefore, since surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Atin pong pag-usapan ngayon itong katagang besetting sin, kasalanang kumukubkob. Ano bang ibig sabihin nitong pagkubkob? Ito pong salitang ito na translate sa English na beset ay galing sa Griego na euperistatos, nang ibig sabihin ay well standing around, thwarting, o pumapaligid at humahadlang. Ang imagery na ginamit ay yung pong nasa takbuhan, track and field, kung saan yung isang runner ay may laging sumasangga sa kanyang pagtakbo. At kahit saan siya pumihit, kaliwa kanan, o bumalik man, nandun pa rin yung nakasangga sa kanya upang hindi siya makapagpatuloy sa kanyang pagtakbo. At ang sinasabi roon ay ganyan ang ginagawa sa atin ng kasalanan ng kaaway. Pinipigilan tayo sa ating tahaking takbuhin sa buhay Kristiyano. Sa Lumang Tipan, ito pong katagang beset ay may tatlong salitang pinagkuhanan. Ang isa ay sabab, nang ibig sabihin ay around, surround, pinapaligiran, pinapalibutan. Ito po ay sa Judges 19:22 at saka 20 verse 5. Sa Psalm 22 verse 12, ang ginamit naman ay kathar. Nang ibig sabihin ay enclose at saka besiege, lusubin, baligyan, lusubin. Ano pa ba yung enclose? Pagsarhan. Sarhan. Okay? Psalm 139 verse 5, ang ginamit na salita ay sure, nang ibig sabihin ay confine, fortify, yung gawing bihag. No? Sa Hosea 7:2, ito yung aking tiningnang malapit sa konteksto. Ang sabi rito, and they consider not in their heart that I remember all their wickedness. Now their own doings have beset them about. They are before my face. Ang sabi niya, yun mismong kasalanan ginagawa ng mga tao, yon ang bumibihag sa kanila. At hindi lang bumibihag, inaalipin pa sila. Kaya hindi sila makatakas. Ngayon, sabi natin, maaring wala naman tayo noon. Pero kung hindi na namamalayan, may nagagawa tayong paulit-ulit na nagiging hadlang sa ating pakikipagniig sa Panginoon. Halimbawa, yung inyong obsession, yung inyong panahon sa cellphone, sa computer. Kung ano man yung pinapanood, YouTube, Facebook, TikTok. Pero, namamalayan nyo ba na lumalalim ang inyong oras? O hindi?
na kayo ay nakatutok doon. Bakit nangyayari yon? Ang sabi ninyo, kayo ay, sabi natin, meron lang tayong nire-research o tayo napapagod, gusto natin mag-aliw. Kaya lahat ng palabas na masasaya, papanoorin natin. Ang nagiging senaryo dyan ay ganito. Pag nakakita ka ng isa, kung ano yung interest mo, maraming lalabas. Di ba? Pag ang interest mo halimbawa ay volleyball, maglalabas ang lahat yung tungkol sa volleyball. Pag ang interest mo ay tungkol sa pelikula, maglalabasan ang maraming pelikula. At aalokin ka ng Netflix. Pero hindi nyo namamalayan, lumilipos ang oras at hanggang sa ikaw ay napapagod na at inaantok na at sasabihin mo, ipatawad po Panginoon, sumobra yung oras ko rito at ako po'y tutulog na at ako'y inaantok na, ingatan mo po ako sa magdamag. Ano yung na-miss? Ano yung napabayaan? Yung panahon na sabi mo, ay makikipagniig ako sa Panginoon sa ganitong oras. In reality, ito yung malaking deception na ginagamit ng demonyo ngayon na nagpapahina sa buhay Kristiyano. Dahil yung matamis na pakikipagniig sa Diyos ay naaagaw, nawawala. How many say, that's true, Pastor? Raise your hands. Speaking from experience, how many of you are like me? Yan po ang buhay na ilustrasyon ng besetting sin. Sounds to be neutral, seems to be harmless. But actually, it is not. Kasi ang bagay na yan ay pumapalit sa dati mong ginagawa ng iyong sweet communion sa oras na itinakda mo na pakikipagniig sa Diyos. Am I right or wrong? Yes. And everybody is guilty of this. Unconsciously, we are under besetting sin. Nagsisisi ka rin naman, pero pag nakapanood ka na isang bagay, dire-diretso ka uli. Tama ba, Tinene? Malimit ko kasing makita si Pastor Nene. Lalo't nasa office. Na? Kaya nga ako nagpakabit ng internet doon sa church. Kung bibilangin mo yung oras na nandun ka sa harap ng cellphone at nasa presensya ka ng Panginoon, alin na mas marami? Marami cellphone. Ay hindi mo namamalayan, yun ang iyong Panginoon. Kung gusto nyo makalaya riyan, tapon nyo na cellphone nyo. Kung kayo nanghihinayang, ibigay nyo sa akin. Bibigay ko naman sa wala. Okay. Yan ang gagawin natin dyan. Isang halimbawa lang yan. No? Hindi na natin bubulat-bulat-latin yung mga kasalanan pinagagagawa natin na umaalipin sa atin. Tayo na nakakaalam noon. Paano natin palalayain ang ating sarili? Yung katagang sabab. Natin tingnan. Tingnan nyo itong mabuti. Meron itong 3 letra lamang sa orihinal. Letter S o samek, na ang larawan po niyan ay isang kamay na mahigpit na nakakapit sa isang staff, sa isang tungkod. At yung Beth, letter B, ito po'y puso. Pag-ibig. Doon pa lang makikita ninyo na may nakahawak na mahigpit sa puso. Pagkatapos makakakita ka pa ng isa pang puso. SBB, sabab.
Ito yung naalala ko at naintindihan ko kanina habang tayo nag-worship, pinakita uli ng Diyos sa akin, sa aking alaala, yung sabab. Akala lang natin ang kasalanan, kasalanan lang. Pero hindi natin namamalayan na sa ating pagkakasala at patuloy na pagpaulit-ulit doon, yung kamay ng demonyo ay matibay na kumakapit sa ating puso upang ilapit sa kanyang puso at ilayo ang puso natin sa puso ng Diyos. Ganong kaliwanag ang sinasabi ng katagang sabab. Nakita ko yan minsan nang ako'y nasa panalangin ng deliverance. May mga nakapila na para ipanalangin, nakita ko yung isang tao, ayaw magsisi. Binuksan ng Diyos ang aking mata. Nakita ko yung kamay na maitim, na mabalahibo, na hawak-hawak mismo yung puso ng tao. Ganon ang nangyayari pag tayo nagkakasala. Hindi natin namamalayan, hinahawakan ng demonyo ang puso natin. Inilalayo sa puso ng Diyos upang mapalapit sa puso ng demonyo. That is the clear picture of the word sabab. And if God would open your mind to see the condition of the person who is enslaved by sin, that is actually what's going on. Kaya, pag yun tumagal, mahirapan ka na. That sin is a serious matter. Pastor, bakit nahahawakan ng demonyo? Remember, sin is authored by the devil. Hindi Diyos ang umakda ng kasalanan, kundi ang demonyo. Kaya meron siyang karapatan sa kasalanan. At kung ikaw ay nahawakan niya at tinanggap mo, may karapatan siya sa iyo. Binibigyan mo siya ng karapatan sa buhay mo. That's how grievous sin is in the eyes of God. Para kayong natulala lahat Tagalogin ko yun Ganon kagrabe ang kasalanan. Sa tuwing gagawin natin yan, hinahawakan ng demonyo ang puso natin at inilalayo ang puso natin sa puso ng Diyos. Kaya yun yung bumibihag, yun ang umaalipin, iyon ang nagpapahirap. Kaya tingnan nyo ang isang tao na may bisyo, paulit-ulit-ulit. Pero ulit-ulit din niyang pinagsisisihan, kaya lang binabalik-balik-balikan. Why? Because that heart of that man is already controlled, held firmly by the hand of the devil. Pastor, pwede ba mangyari sa Kristiyano? Yes. I have encountered a lot of demon-possessed who are Christians. Makakala nyo, hindi na puposes ng demonyo ang Kristiyano. Magsisimula yan sa kasalanan, magkakaroon yan ng obsession, susunod dyan ay oppression, ang kasunod ng oppression ay possession. Iyon ang matindi. Nakapasok ang demonyo na mismo sa puso ng tao. Take good care of your heart. Sin holds our hearts
And when not repented, it touches us away from God. Pag tinignan natin itong sabab sa pananaw ng Diyos, meron naman itong positibo. Ito yung puso na hawak-hawak ng Diyos, na mahigpit at inilalapit sa kanyang puso. Palayo naman sa kasalanan at sa kaaway. There is no neutral ground. Itong pusong ito ay hindi pwedeng mag-neutral. Tandaan nyo, there's no neutral ground. Either it is for God or against God, or for the devil and against God. For God, it is either for God or against God. If it is against God, it does not stand neutral. It is for the devil. A Christian is either in sin or out of sin. At kuminsan ang ginagawa natin, gumagawa tayo ng mga resolusyon para ma-resolve yan. Pero binabalikan natin. Nahirapan tayo. Anong solusyon? Yun din sa katagang sabab. Pahawakan mo puso mo sa Diyos. Ask God to hold your heart in His hands and to draw you close to His heart. Nirerespeto ng Diyos ang ating puso. Nirerespeto niya ang ating desisyon. When God created man, He created man in His own image. And He gave us the freedom of choice, the free will, to decide. Hindi sa pilitan ang pagpapasailalim sa Diyos. Kusang loob yan. Ito lang ang pinakasimpleng solusyon para makalaya. Surrender mo sa Diyos yan, puso, hawakan ng Diyos. At ilapit niya sa Kanya. This is the easy way of breaking the power of sin and breaking away from it, and so be attached to God. Of course, kasama yung repentance at saka yung confession. Yung awit na power of love, yun ang kailangan natin. Ang sabi ron, hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Kailangan natin ang kalayaan. Ang Diyos ang nagpapalaya. As we ask God to hold our heart and draw us close to His heart, we are also throwing off or renouncing or laying aside sin. Dahil hindi ka nga pwede mag-neutral. Throwing off is apothitemi. It means putting away or renouncing. Ayawan na talaga natin. Ang ginamit sa Greek ay having laid aside. Ito yung maganda dyan. It is a verb, aorist, participle, nominative, masculine, plural. Ang sinasabi, nangyari na yon. Nangyari na yung kalayaan mo. Nangyari na yung paghawak ng Diyos sa puso mo. Nangyari na yung pag-ayaw mo sa kasalanan, kaya hinawakan ng Diyos ang puso mo. At hindi lang hinawakan, tinirham pa nga eh. Nangyari nung tanggapin mo si Kristo. Ang tawag dyan ay perfective aspect.
Renouncing sin is an act you have completely done when you believe in Christ, and therefore could be and should be kept done. You could easily do away with sin by renouncing it and subjecting the heart to God. Ito yung sinabi ni Paul, what shall we say then? Shall we go on in sinning so that grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Kaya, ang solusyon dyan, ito, yung awit na hold me Lord. Hold me Lord and keep me in your presence. For my heart longs in you to remain. Outside of you, I surely fall away. So hold me close, for in you I stay. Please make my heart ever pure and true, faithful in love, tenderly loving you. With your love that keeps enabling me, help me be loving you perfectly. I know your love will see me through, no matter what the path I take. With me, it's always you. Through thick or thin the path of life may be, your love will keep enabling me to love you perfectly. So yun lang ang magagawa natin, at yun naman ang gustong gawin ng Diyos. Yung hawakan niya ang puso natin. When He holds our hearts, He holds our whole being.